Okay. Ayan. So magandang araw. Okay, no? So ngayon, we will discuss about home office, agency, and branch accounting. Okay, no? Pero punta muna tayo sa general procedures. Now, sa accounting, very important na malaman muna, no, na kung ano yung concepts, no, yung theoretical concepts, bago tayo pumunta sa practice problems or dun sa applications. Okay? So, dapat maintindihan muna natin ano ba yung kwento? Okay? Ano ba yung konsepto ng home office, agency, and branch accounting? At pupunta tayo dun mismo sa pinakasimple muna, which is the general procedures. Okay, no? Now, ano ba yung reason kung bakit nagkakaroon ng home office, agency, and branch accounting? Well, actually, because of the trade globalization and stiff competitions, no, sa market. Ayan. Kasi marami kang makikita diyan. For example, San Miguel Corporation. Oh, 'di ba marami siyang mga competitors. Okay? So nagkakaroon ng stiff competition. Depende kung saang industry ka naroroon. Okay? So may mga companies, okay, na nagkakaroon sila ng agency or branch. Pwede rin both. Okay, depende. Ano ba yung agency? Agency, ito yung nakikita mo sa mall. Oo, no? For example, yung mga real estate, DMCI, for example, no? Makikita mo siya diyan sa mall, 'di ba? Nagbibigay ng flyers. Oo, 'di ba? Yun yung pag dumadaan ka, nag-aabot sila ng flyers na tinatanggihan mo or pinagtataguan mo pag dadaan ka, kunwari magbibisi-bisihan ka sa phone, 'di ba? Para hindi ka bigyan ng flyers. O kaya naman hindi mo sila naririnig, "Ma'am, ma'am, sir, sir." Wala kang naririnig. Oo, 'no. Meron namang iba, yung meron daw libreng ballpen. Oo, 'di ba? Na-encounter niyo na 'yun? May gano'n, may libre daw ballpen, okay. Pero makikinig ka daw muna 'no, kung para saan yung product. O kaya naman bibigyan ka ng alkaline water, ayan 'no. So yung mga nakikita mo sa mall na gano'n, 'yun yung agency, okay. Yung branch, ano ba yung branch? So basically ito kagaya ng mga bangko 'no, ayan, yan yung madalas mong makikita diyan na branch, eh. Siyempre yung pinaka-home office, okey, ng BDO nasa isang lugar lang yan, 'no. For example, nasa Makati, okey. So kung nasa Makati ang home office, para lumawak yung kanyang customer, okey. So part ng market strategy niya, meron siyang branch. 'Di ba, ang BDO merong branch sa Valenzuela, merong branch sa Makati, merong branch sa Parañaque, ang dami, eh. Makikita mo BDO, we find ways. Oo, 'no, ang dami. Tingin ka dito sa kaliwa mo, we find ways. Oh, tapos magkanan ka, dire-diretso ka, may makikita ka na naman, BDO, we find ways. Oo. At kapag marami kang branch, okay, beneficial ba yun sa'yo? Yes, of course, 'no. Bakit? Kasi mas lalawak yung market mo, eh. So kung ako, let's say, magde-deposit ako ng bangko, hindi na ako pupunta sa home office, 'no. Kung taga Valenzuela ako, hindi na ako pupunta ng Makati. Bakit? Kasi merong branch sa Valenzuela. Okay, 'no. So mas madali para sa'kin. Kumita ba si BDO? Yes, kasi merong nag-deposit sa kanya, 'di ba? Ang bangko, paano ba 'yan nagwo-work? So, merong deposit, mas masaya yung mga bangko 'pag marami nagde-deposit sa kanya, kasi yung dine-deposit sa kanya, yun din yung pinanguutang niya, eh. 'Di ba marami nangungutang sa bangko? Yes, marami nangungutang, 'no? Kaya masaya 'yan, yung bangko, 'no? So, siyempre ako masaya ako kasi hindi na ako bumiyahe pa Makati. Dun lang sa Valenzuela meron ng BDO branch. Okay, 'no. Masaya din si BDO kasi merong bagong savings account. Okay, it's a win-win situation. Okay, 'no. Now, sir,
So kung part ng market strategy ang agency tsaka branch, ano po ba yung pagkakaiba ng agency and branch accounting? Okay? Ayan. So, parallel, no? Tingnan natin. Agency, branch. Sabi dito, agency carries no regular stock of merchandise other than samples given by the home office for display. Oo, wala naman niyang regular stock eh. 'Di ba makikita mo sa mall, yung naka-display lang yung nandun? Oo, yung binibigay na sample na alkaline water. Oh, sir, inumin niyo po yan. Oh. Tapos habang iniinom mo yung binigay sa yung alkaline water na lasang water mo lang din naman sa bahay, oh, nakikinig ka ngayon kung ano man yung product nila. Okay, no? So wala siyang regular stock. Ang meron lang sila is a samples. At yung sample na yon kaninong galing? Sa home office, no? Purpose for display. Okay, no? Or for consumed ng mga customers. Okay, no? Assuming na yung produkto mo is consumables. Yan, di ba? Sa branch naman, meron siyang sariling regular stock. Okay? Bakit? Bakit merong regular stock si branch? Okay? Kasi si branch works as a separate business eh. Ibig sabihin na pwede siyang magbenta, pwede din siyang bumili. Okay? Para siyang separate entities. Yun. Ganun si branch. Unlike si agency, andyan ka lang naman sa mall eh, no? Para mag-advertising, para mag-marketing. Pero si branch iba, okay? More than sa market strategy, nakaka-generate din siya ng sarili niyang revenue. Okay? Tingnan naman natin. Sa agency, sabi dito, sales order taken by the agency are approved by the home office. So yung orders na natatanggap ni agency, nililista niya lang yan. At ibibigay niya ngayon kay home office. Yung home office magre-review and i-approve yung sales order. Okay? Once approved, yung goods or yung in-order ng customer, ipapadala ng home office directly sa customer. Hindi na idadaan sa agency. Oo, hindi na idadaan. Diretso na sa customer. So basically, sale ba siya ng agency? Hindi eh. Sale siya ng home office. Kasi, saan kinuha yung stock? Sa home office eh. Ano yung agency? Agent ka lang. Okay? Parang bridging ka lang between home office at saka ng customer. Oh. Meron daw customer gusto mag-order, ikaw agent, ililista mo lang. Bibigay mo ngayon sa home office. Yung home office na yung makikipag-coordinate sa customer. So, sale siya ni home office, hindi ng agency. Which is different sa branch. No? Kasi dito sa branch, gaya ng nabanggit natin kanina, si branch nakakapag-generate siya ng sarili niyang revenue. Okay? Makes own billings and ships merchandise to its own customers. Okay, no? So meron siyang sariling customers. Pag nakabenta si branch, kanino customer yon? Kay branch, hindi kay home office. Okay? Ganon. Yun yung difference niya. No? Si branch nag-work as a separate business, nakakabenta, bumibili ng goods, no? Operate as a single entity. Pero si agency, hindi. Agent ka lang eh. Oo, di ba? Secondary ka lang eh. You represent the home office. Yun. Okay? Next. Agency. Receivables from agency customers are collected by the home office dahil nga customer siya ni home office, hindi si agency ang mangungulekta sa customer. Si home office. Kasi sale ni home office yun eh. Bakit si agency mangungulekta? Okay? Pero si branch, dahil customer yun ni branch, siya ang magkokolekta. Okay? Collects its own receivables. Okay? Agency operates under a working fund given by the home office. Ano yung working fund? Working fund is similar sa petty cash fund. Okay? At pag sinabi mong petty cash fund, small expenditures lang siya. Okay? Pwedeng pagkain lang ng mga tao doon, konti lang naman sila eh. 'Di ba?
Yun. Posting stamps, no? Yun. So, small expenditures lang siya. Unlike si Branch, meron siyang sarili niyang cash or bank account. Okay? Dahil nag-ooperate siya as a separate business, marami siyang customer eh. Maraming pumapasok na transaction sa kanya. Okay? So, ang ginagawa niya, nagkakaroon siya ng sarili niyang cash or bank account. Okay? Next, agency keeps only a record of sales order and also a day book for its daily expenses. So dahil si agency, nagta-track down lang siya nung sales order na tatanggap niya, which is pending pa, di ba? Kasi ang nag-a-approve nun si home office. No? So nire-record niya lang yung mga sales order na natanggap niya. And then, yung mga daily expenses niya. Para sa yung daily expenses, ito yung sa working fund or sa petty cash fund. Ano ba yung nagastos ko? Kasi at the end of the day, depende yan sa agreement between home office and agency tuwing kailan sila magre-replenish at the end of the month, quarterly or yearly. Oo, depende 'yon, 'di ba? So, si agency habang wala pang replenishment, nililista niya na yung mga daily expenses, 'di ba? So, regardless kung ang ginamit nating method is impress method or fluctuating fund system, same pa rin naman. Okay, no? Kasi nililista lang niya eh. Saan mag-iiba yon? Sa record ni home office. Okay? Kasi si home office ang nagre-record ng mga transactions. Okay? So later on, no, kapag pumunta na tayo sa problems, mas mabi-visualize nyo ngayon. Okay, no? Kasi si agency, wala siyang separate books eh. Kung wala siyang separate books, taga-record lang siya ng sales orders at saka yung daily expenses. Ano pag sinabing separate books? Ibig sabihin, wala siyang journal sheet. Ayan, no? So, ibig sabihin, hindi siya nag-journal entry. Hindi rin siya gumagawa ng trial balance dahil nga hindi siya nag-ooperate as a separate business. Okay, no? Kumbaga, nililista lang niya yung mga bagay na kagaya ng sales order tsaka yung mga daily expenses. Yun. Pero si Branch, iba. Dahil si Branch, nakaka-generate ng sarili niyang revenue, so meron siyang complete set of accounting records. Okay, excuse me. So dahil meron siyang complete set of accounting records, no? So nagjo-journal entry siya. Okay, no? Meron siyang mine-maintain na sariling libro. Okay? So, sir, paano mine-maintain ni Branch? Kung si agency wala, so wala nang accounting problem doon, so si Branch. Okay? Ano ba yung mga different accounting system? Ayan. Okay, so meron actually tatlong accounting system for a branch. Okay? So, depende to no, sa home office policy. But normally, ang ginagawa dyan is yung number 3. Okay? Why? Number 1 is similar sa agency. Okay? Ibig sabihin, walang set of books si branch, which is very rare. Kasi nga, nag-ooperate siya sa separate business tapos wala kang sarili mong libro. Eh, paano kung hihingan ka ng BIR, ng separate financial statements? Wala kang papakita. Eh, nakakapag-generate ka ng sarili mong net profit eh. Okay? Yun. So, very rare yung cases na ganyan, no, na walang set of books si branch. Pero kung wala siyang set of books, yung treatment sa kanya is similar sa agency. Okay, no? So, the branch renders periodic reports which are used a basis of recording ni home office. Okay? Second, the branch maintains a complete set of accounting records where all transactions are recorded. Okay? And then, the home office records, okay, records also in its books all the branch transactions based on its periodic reports. Okay, no? So, biruin mo yun. Meron ng sariling libro si branch kung saan naka-record o lahat ng mga accounting transactions niya. Pero itong si home office, ni-record pa rin niya. Okay? Ano ibig sabihin nun? Meron duplication. Okay? Kaya hindi to ginagawa eh. Kasi meron duplication, malilito ka. Okay? Kumbaga, nakabenta si branch. O,
ire-record ngayon sa libro ni Branch. And then, ire-record din ni home office sa libro niya. Diba? Nagkakaroon ng duplication. Okay, magulo yung accounting records natin. Pero, sa pangatlo, no, sa third method, ayan. So, ito yung madalas na ginagawa. No? Kasi si branch at saka si home office nagme-maintain ng tinatawag nating reciprocal accounts. Ayan. No? So, ano yung reciprocal accounts na yon? So, actually, sa home office, sa side ni home office, meron siyang mine-maintain na investment in branch. Okay? Investment in branch. And then, sa branch side naman, okay? Sa branch side naman, may mine-maintain siyang home office equity. Okay? So, sa home office, investment in branch. Okay? Sa branch side, meron siyang home office equity. So, ibig sabihin, kung gumalaw yung balanse ng investment in branch, gagalaw din dapat yung home office equity. Kasi reciprocal accounts yun eh. Mirroring. Kung tumaas yung kabila, dapat tataas din yung kabila. Diba? Kung tumaas yung investment in branch, dapat tataas din yung home office equity. Parallel. Okay? O, similar yung movement. Pag bumaba, bababa din dapat. Okay? Kasi at the end of the day, dapat magre-reconcile yan. Kaya nga reciprocal eh. Parang binaliktad mo lang. Oo, di ba? So, pang-track down yun na, ay, ito yung investment ko kay branch sa home office side, no? Oo. And then dito naman, sa branch side, kung magkano yung investment in branch, ganun din dapat yung home office equity. Okay, no? So, mas mabivisualize natin yan at ma-appreciate kapag pumunta na tayo sa practice problems. Okay? Now, let's proceed sa theories ng special concept, special procedures, no? Ayan, or special problems. No. Ano ba yung pagkakaiba nito dun sa general procedure? So dito mas complicated eh. Same concepts, no? I-carry over mo yung napag-discuss natin kanina dun sa general procedures, pero dito sa special procedures, meron lang konting twist. Okay? Ano yung konting twist na yun? Ayan. So dito, actually, sa branch side at saka sa home office side, yung reciprocal accounts nila hindi nagre-reconcile. Okay? Sir, bakit hindi nagre-reconcile? Kasi sa home office side, okay, sa side ni home office, nire-record mo yung inventory mo or yung merchandise mo at cost. Okay? Yun naman talaga dapat eh. At cost. Diba? Pero si branch, okay? Ano nire-record ni branch? At build price. Okay? Ano ba yung build price? Cost plus markup based on cost. Okay? Cost plus markup. Ibig sabihin may patong. Okay, no? Yun. So magkaiba kasi may tubo. And then kapag binenta yun ni branch, tatapalan pa niya ng markup. So another tubo yun. Diba? Mas mataas yung retail selling price niya. Okay? Kasi para kay branch, at cost yun. Pero hindi niya alam, build price pala yun. Hindi niya alam, may patong pala yun. Okay, no? So, doon nagkakaroon ng special procedures. Ayan. So, mas ma-appreciate natin yan kapag pumunta na tayo sa accounting problems or sa practice problems. So, dito sa special procedures, hindi lang yung merchandise shipments, no? To branch or vice versa, but also yung mga inter-branch transfer of cash and inter-branch transfer of merchandise. So pag sinabi mong inter-branch, so for example, si branch A tsaka si branch B nagkaroon ng transfer of merchandise or cash. Okay? Paano natin yun iti-take into consideration? Okay? So yun yung i-discuss natin pag pumunta tayo sa practice problem. Okay? So very simple lang yung concept actually ng home office, agency, and branch accounting. So, ang dapat natin i-focus dito is paano natin ito i-incorporate or ita-transform no, sa application. Alright? Sige. So, that's all for today. So, thank you so much guys for listening. If you have any questions or concerns, please do let me know. Alright?
Thank you so much and have a great day. Bye.